Muli na namang nilumpo ng Ukraine ang Russia matapos nilang pasabugin ang shadow fleet ni Putin malapit sa coast ng Turkey nang walang kahirap-hirap. Isang indikasyon na hindi na ganoon katindi ang depensa ng Russia. Para sa Russia, isa na naman itong bangungot, pero para sa Ukraine, isa itong napakalaking tagumpay. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang mismong Kazakhstan na matagal ng kaalyado ni Putin ay nagbitaw ng napakatinding salita. Ano ang epekto ng pag-ataking ito sa mas lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine at higit sa lahat, ano ang tugon dito ng Moscow? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Isa na namang disaster ang naranasan ng Black Sea Fleet ng Russia. Ang pangatlong Russian flag tanker, ang Midvolga II ay muling pinasabog ng Ukraine malapit sa Turkish coast, nasa 130 kilometro offshore. Nangyari ito ilang araw matapos burahin ng naval drones ng Ukraine ang dalawang tanker mula sa illegal shadow fleet ni Putin. Ngayon, pati si Turkey President Erdogan ay nagbabala na ang pag-atake sa Russian commercial vessels ay tanda ng isang bagong delikadong phase. Pero para sa Ukraine, isa itong malinaw na tagumpay. Pinapatunayan ng Kiev na kaya nitong tamaan ang Russia kahit saan kahit kailan at hindi na kayang protektahan ng Moscow ang mga barko nito, ang trade routes nito o ang ekonomiya nito. Ito ang Novorossiysk, ang pinakamalaking gateway ng Russian Empire papunta sa Black Sea, ang energy exports ng Moscow. Sa loob ng maraming dekada, ang port na ito ang nagbigay ng bilyon-bilyong dolyar papunta sa digmaan ng Kremlin. Pero noong umaga ng Nobyembre 29 ay tuluyang nagbago ang lahat. Hindi lang kasi basta refinery ang tinamaan ng Ukraine, hindi lang depo at hindi lang isa pang military base. Ngayon, tinamaan nila ang pinaka-critical na energy artery ng Russia, ang loading terminals ng Caspian Pipeline Consortium, at dahil sa strike na iyon, kumalat ang shockwave na umabot ng thousands of kilometers mula Black Sea hanggang sa oil fields ng Kazakhstan. Pero para maintindihan natin kung paano nauwi dito ang Russia, kailangan nating mag-zoom out. Hindi lang mula sa port ng Novorossiysk, kundi sa buong Black Sea. Kasi ang nangyari noong araw na iyon, hindi iyon isolated incident. Ito ang pagsabog ng kaguluhang hindi na kayang kontrolin ng Russia. Habang nasusunog ang mga terminal, may isa pang nangyayari sa open waters. Hinahanting ang kilalang shadow fleet ng Russia, ang network ng old at unregistered na tankers na palihim na nagdadala ng sanctioned Russian oil. Dalawa sa mga tanker na iyon, ang SOS at ang Virit, ay tinamaan ng Ukrainian naval drones. At hindi ito minor hit, hindi rin ito warnings. Pinasabog ang mga barko at iniwan na palutang-lutang umuusok na wreckage sa lugar na dating tinatawag ng Russia na safe lake nito. Pero hindi na iyon lake ng Russia ngayon. Ito na ngayon ang pag-aari ng Ukrainian naval drones na binago ang buong scale ng power sa Black Sea. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang magsimula ang gera, hinaharap na ng Kremlin ang isang nakakatakot na katotohanan. Hindi na kayang protektahan ng Russia ang mismong infrastructure na nagbibigay buhay sa ekonomiya nito. Pero ang totoong lindol ay hindi nangyari sa Moscow. Nangyari ito 2,000 kilometers sa silangan, sa lungsod ng Ataraw, Kazakhstan, ang puso ng pinakamalaking oil industry sa Central Asia. Dahil 8% ng oil na dumadaloy sa damaged port terminals ng Novorossiysk ay hindi pagmamay-ari ng Russia. Pagmamay-ari ito ng Kazakhstan. At dito, nagbabago ang kwento mula sa military strike papunta sa isang geopolitical disaster para kay Putin. Sa loob ng dekada, umasa ang Kazakhstan sa Russia bilang pinakamadali at pinakamurang ruta papunta sa global markets. Ang Caspian Pipeline Consortium o CPC ay nagsisimula sa massive Tengiz oil field sa western Kazakhstan. Mula doon, umaabot ang pipeline ng higit 1,500 kilometro sa teritoryo ng Russia hanggang makarating ito sa Black Sea. Ito ang puso ng ekonomiya ng Kazakhstan, ang pipeline na nagdadala ng halos lahat ng crude oil exports nito. 4 years ago, may mga options ang Kazakhstan. Pwede sana itong mag-invest sa alternative routes papunta sa Caspian Sea, South Caucasus o kahit China, pero pinili nila ang madaling ruta. Nagtiwala sila sa Russia, nagtiwala sila sa pangako ni Putin ng isang secure na transit corridor. Ngayon, ang tiwalang iyon ang naging pinakamalaking strategic mistake ng bansa. Para sa ordinaryong Russians na pagod na sa mga taon ng gerang hindi naman nila ginusto, ang sandaling ito ang nagsimula ng isang financial collapse na hindi pa nila naranasan sa buong buhay nila. 3 taon matapos magsimula ang full-scale invasion, iniisip ni Putin na kaya niyang punduhan ang gera gamit lang ang oil at gas. Na kahit maubusan ng tanks at missiles ang kanyang mga sundalo, hindi mauubusan ng pera ang Russia. Pero pagkatapos gumastos ng hundreds of billions of dollars, ang Golden Tap ay unti-unti nang natutuyot. Mas mabilis nang nagsusunog ng cash ang Russia kaysa kaya nitong hukayin mula sa lupa.
At ngayon, gumamit ang Kremlin ng bagong weapon, hindi laban sa Ukraine, kundi laban sa sarili nitong mamamayan. Tumataas ang taxes, bumabagsak ang subsidies at inuubos ng inflation ang mga sweldo. Lumipat na ang frontline mula sa trenches sa Donetsk papunta sa mga bulsa ng mga Russian families. Ang nakikita natin ngayon ay hindi lang simpleng military defeat. Ito ay economic self-destruction na posibleng magtakda ng katapusan ng pamumuno ni Putin. Habang nagyayabang si Putin sa Western TV interviews na bumabagsak daw ang Germany dahil pinutol nito ang sarili sa Russian gas, ang port niya mismo, ang port na inaasahan ng Kazakhstan, ay nasusunog at hindi ito kayang protektahan ng sariling army niya. At ang pipeline na nagdadala ng economic lifeline ng pinakamalapit niyang ally ay isa ng liability. Naglabas ng statement ang Ministry of Energy ng Kazakhstan pagkatapos ng attack, isang maingat na ginawang mensahe, magalang, diplomatic, pero puno ng malinaw na frustration. Kinondena nila ang strike, oo, pero nagdagdag sila ng isang matulis na paalala. Ang CPC ay isang international civilian project na kasama ang Western giants tulad ng Chevron at Exxon. Sa pagitan ng mga linya, sinasabi ng Kazakhstan kay Putin, teritoryo mo ito, port mo ito, responsibilidad mo ito. Kung hindi mo kayang protektahan ang infrastructure na hawak mo, bakit ka pa namin pagkakatiwalaan sa national income namin? Bakit namin hahayaan na ang future namin ay nakasabit sa gera mo? At pagkatapos, dumating ang linyang nagbago ng lahat. Inanunsyo ng Kazakhstan na magsisimula ito agad sa pag-implement ng alternative export routes. Pagkatapos ng years ng pag-aalinlangan, pagkatapos ng decades ng post-Soviet dependence, kumakalas na ang Kazakhstan. So saan pupunta ang Kazakh oil kung hindi ito dadaan sa Russia? Malinaw ang sagot sa mapa, papunta sa South, papunta sa Turk World, papunta sa Middle Corridor at papunta sa isang pipeline na ilang taon nang sinusubukan pabagsakin ng Russia. Ang Baku-Tbilisi-Ceyhan o BTC pipeline at hindi tulad ng CPC, ang BTC ay tuluyang umiiwas sa Russia. Walang Russian ports, walang Russian soldiers, walang Kremlin interference, simple ang ruta. Umalis ang oil ng Kazakhstan mula sa ports ng Aktau o Kurik, tumatawid sa Caspian Sea gamit ang tanker o ferry, dumadating sa Baku sa Azerbaijan at mula doon papasok ito sa BTC pipeline na nagdadala ng oil papunta sa Georgia at Turkey hanggang sa Mediterranean. Para sa Kazakhstan, isa itong liberation. Para sa Russia, isa itong nightmare. Kasi kapag nakarating na ang oil sa Baku, wala nang kontrol si Putin dito habang buhay. At bawat barrel ng oil na hindi dumadaan sa Russia ay mas kaunting leverage, mas kaunting revenue at mas kaunting geopolitical power para sa Kremlin. Ngayon balik tayo ng kaunti sa Nobyembre 28, bago ang port strike, bago ang diplomatic storm ng Kazakhstan, bago ang meltdown ng CPC, nagbukas ang Ukraine ng bagong front sa lugar na akala ng Russia ay hindi maaaring galawin. Tinarget nila ang shadow fleet ni Putin. Itong fleet na ito, isang old maze, marireflag, halos hindi seaworthy na tankers, ang naging backbone ng oil exports ng Russia mula nang magsimula ang Western sanctions. Ang mga barkong ito ay nagdadala ng around 70 milyong dolyar na halaga ng oil sa bawat biyahe. Kapag nawala sila, babagsak ang export volume ng Russia. Kapag bumagsak ang exports, babagsak ang budget ng Kremlin. At kapag bumagsak ang budget, babagsak ang gera. Kaya nagdesisyon ang Ukraine na tirahin ang system mismo. Noong araw na iyon, naglabas ang Russian media ng kakaibang report. Sinabi nilang may tanker daw na nagliyab sa Black Sea dahil sa external impact. Ganon nila inexplain, malabo, magulo at sadyang hindi malinaw. Hindi nila tinawag na attack, hindi sila nanisi ng kahit sino, hindi nila binanggit ang Ukraine. Bakit? Dahil takot ang Kremlin. Kung malaman ng iba pang shadow fleet tankers na hinahunting sila, titigil silang pumunta sa Russian ports at guguho ang buong network. Billions ang mawawala ang financial oxygen ng Russia pero hindi umubra ang cover-up. Naglabas agad ng footage ang Ukraine na nagpapakita ng eksaktong nangyari. Hindi ito aksidente, hindi ito mysterious impact. Ito ay Ukrainian Sea Baby naval drone na diretsong bumangga sa hull ng Shadow Fleet tanker. At inako ng Security Service of Ukraine ang pananagutan sa paghit hindi lang sa isa kundi sa 2 tankers noong araw na iyon. At kahit empty ang mga vessels na iyon dahil pauwi sila para mag-refill, mas mahalaga ang simbolo nila. Sila ang simbolo ng ilusyon ng Russia na ligtas ang Black Sea. Sila ang floating arteries ng wartime economy ni Putin at pinatunayan ng Ukraine na kaya silang i-target, i-track at sirain anumang oras. Para kay Putin, ito ang simula ng nakakatakot na bagong phase ng gera. Isang phase na hindi na siya kayang protektahan ng geography. Isang phase na hindi na mahalaga ang layo. Isang phase na kayang tamaan ng Ukraine ang pipelines, ports
at Shadow Fleet tankers na nagpa-fund sa kanyang empire. At dahil sa kawalan ng kakayahan ng Russia na protektahan ang sariling infrastructure, napipilitan ngayon ang Kazakhstan na pumasok sa geopolitical realignment na dati nitong iniiwasan. Tumatalikod ito papuntang Turkey, Azerbaijan at Middle Corridor. Lumilipat ito papunta sa Western companies. Lumalayo ito mula sa Moscow at iyon ang totoong strategic disaster para sa Russia. Maaaring matalo ang mga gera sa battlefield pero bumabagsak ang mga empire kapag umaalis ang kanilang mga kaibigan. Hindi nagdedeklara ang Kazakhstan ng independence mula sa Russia. Hindi ito sumasali sa NATO. Hindi ito kumakampi. Gumagawa ito ng mas delikadong bagay para kay Putin. Pinipili nito ang stability kaysa loyalty, pera kaysa nostalgia, future kaysa past. Ang Caspian Link, ang $15 bilyong na export lifeline ay dumudulas na mula sa kamay ng Russia. Ang Shadow Fleet, ang illegal $300 billion oil network ni Putin ay hinahunting na ngayon sa open sea. Ang Black Sea na dating safe backyard ng Kremlin ay nagiging libingan ng Russian tankers. At sa loob ng Russia, hindi na kayang baliwalain ang mga consequences. Habang lumiit ang oil revenue, nagpapanik ang Kremlin para punan ang financial void. Ibig sabihin, mas mataas na taxes, mas maraming fees at mas maraming sakripisyong ipapataw sa ordinaryong tao. Kinakaltasan ang social programs. Bumibigay ang regional budgets, ang state companies ay nagmamakaawa ng subsidies na wala namang pondo. Ang mga taong nagbabayad para sa imperial ambitions ni Putin ay ang parehong mga taong pinangako niyang protektahan. Samantala, nakahanap ang Ukraine ng bagong strategy, isang hindi nakadepende sa massive offensives o Western weapons. Isang strategy na umaatake sa puso ng ekonomiya ng Russia, isang drone strike sa isang pagkakataon. Nasusunog ang refineries, nadidisable ang ports, lumulubog ang tankers, nababantaan ang pipelines at natatakot ang insurance markets. Hindi ito random chaos. Ito ay systematic dismantling ng financial machinery na nagpapaandar sa gera ni Putin. At sa bawat strike, lumalayo pa ang Kazakhstan. Nakakakuha ng panibagong strategic victory ang Ukraine. Lumaliliit ang Shadow Fleet, lalong nagiging delikado ang Black Sea para sa Russia. At lalong nagiging desperado ang Kremlin. Nauubusan na ng cash ang Russia, nauubusan ng routes, nauubusan ng allies, nauubusan ng oras. Nabibiyak ang Caspian Link, dumudugo ang Shadow Fleet lifeline at ang empire ni Putin na minsang pinapakain ng oil ay bumabagsak ngayon dahil sa bigat ng sarili nitong dependence. Pinapanood ng mundo ang mabagal pero hindi mapipigil ang proseso. Humihina ang energy dominance ng Russia. Nakakatakas ang Kazakhstan mula sa orbit nito. Kinukuha ng Ukraine ang kontrol sa Black Sea. At ang economic heart ng regime ni Putin ay nagsisimula ng pumalya hindi sa isang malakas na pagsabog kundi sa tahimik at tuloy-tuloy na paghinto ng pipelines, tankers at ports na minsang nagbigay kapangyarihan sa Russia. Ito ay hindi lang attack sa infrastructure. Ito ang simula ng economic unraveling ng Russia at ang mundo ay nakikita pa lang ang first chapter.